Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula October 27 to November 2, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na, ito ang last deck. Ano to? Six of Candles. Seven of Presents. Ace of Presents. At Page of Candles. Well, sa week na to, ang dating sa akin, may darating na opportunity. Oh. Ito yung opportunity na gusto nyo. Tingin ko ano to, promotion. More like promotion to. Something new to eh. Tingin ko yung opportunity na darating ito, i-grab nyo. Pero dahil may 7 of Pentacles dito, usually hard work din naman to. Pati 8 of Pentacles, para silang hard work. Kaya lang kasi doon sa 8, parang may changes siyang gagawin. Hindi siya satisfied sa hard work na ginawa niya sa 7 of Pentacles. Pero hard work pa rin to, di ba? O sabihin natin, magmumuni-muni tungkol dito nga sa opportunity. Pero may 6 of Wands tayo na usually may kinalaman sa success. Victory. So tingin ko nga, may darating na opportunity na gusto ng iba sa inyo. O sabihin natin, ma-recognize sa work, mapopromote. Kasi parang promotion to eh. Malaki chance promotion. Kung di man to para sa inyo. Di ba para sa someone na malapit sa inyo. Naigagrab nila tong opportunity. Pero sabihin natin, magmumuni-muni nga, no? Yung opportunity ay tungkol sa someone, sabihin natin gano'n, na pwedeng mag-motivate sa inyo, the inspiration. New inspiration, ito, sa work. So, maraming pwedeng motivation, inspiration sa work. Sasama na dyan yung crush. Crush sa work. Magkaka-crush yung iba sa inyo sa workplace. O, mamotivate sila sa kasama nila, sa boss nila.
Kaya, um, ma, um, mag-stay pa rin sila sa work. Ganon. Sabihin natin may magyaya sa inyo na umalis sa work o may dumating na opportunity. New job. Kasi kung may dumating na opportunity o new job, mag-stay kayo sa company. Kung inspiration to. Kung gagawin natin inspiration, motivation, mag-stay kayo sa company. Kung promotion, i-grab nyo. Kung wala kayong work, at ito yung darating na opportunity, in general na. Kasi abundance card din naman to. Ano ba to? Ace of Pentacles. Abundance in all forms. So, sabihin natin, new love interest. May manliligaw. Grabe naman kung itatanggapin agad, di ba? Siguro, i-entertain. I-entertain ng iba sa inyo yung someone na magkakagusto sa inyo kung ito ay abundance sa love. Kung abundance sa work, new job. Kung walang work, di ba? I-grab opportunity. Umalis na ako dito, grabe, 7 minutes pala. Dito na ako sa bago. Hindi ko na siya palalawakin. Limited time nga pala ako dito dahil dami ko pang gagawin. Halita ko nang gawa. Weekly reading to. So, dapat ma-accomplish ko na to. Ngayong 27 din. October 27. OMG. Itong buong weekly reading. So, dito, nangyari dito. Distortion. Ito, infant. Pero baliktad. Ano yan? Well, ang dating kasi sa akin, ano to either ma-encounter nyo to o kayo yung makaka-experience nito kasi tingnan nyo yung itsura ng babae. Kita nyo, basag yung image, di ba? So, pag nakita ko yan, basag ang personality niya o perception. More like mental problem. Kasi ito, infant. Dating sa akin, ano siya, card ng new beginning, new solution, anything new. Starting of something. Marami pa siyang pwedeng meaning, di ba? Yun lang ay aking opinion. Pero kung baliktad siya, edi yung mga sinabi ko wala, hindi mangyayari. So, like, mental problem na hindi maayos-ayos sa week na to. So, sabihin natin magwo-worry yung iba sa inyo, mababalisa. Hindi agad siya matatanggal. Hindi agad masusolusyonan, sad to say. Hindi pa magagawa ng paraan na maayos for some reason. At
Ito kayo, problemado mentally. O pwede rin naman kung di kayo to, di makaka-encounter kayo ng ganitong klaseng tao. Na, yun nga, may mental problem. Hindi naman literal na mental na disorder. Ibig ko sabihin, may problema siya na iniisip-isip. Hindi niya maayos. Okay? Lagi siya nag-iisip kasi nga, iisip niya yung problema niya. So, yung problema na yun, kung kukwento tong taong to sa inyo, hindi pa yan maayos sa week na to. So, asahan natin na palagi siyang moody. Okay? Kaya pala moody yung tao kasi may personal problem siya na inaayos. Personal battle. Kumbaga, hindi siya galit sa iba sa inyo. Kung mapapansin ng iba sa inyo, may tao na palaging maiinis sa inyo o nakakabwisit, ganyan. Kasi pala, hindi siya galit talaga sa inyo, kundi may problema lang siya. Ngayon, nadadivert sa inyo. So, kala nyo, galit siya sa inyo, pero ang totoo, iba yung problema niya, galit siya sa ibang tao. Kaya lang nga, parang napagdiskitahan yung iba sa inyo ng kanyang galit. Kaya ayun, mapapansin yung moody nga. Pero ibang case, sabihin natin literal na tong taong to sinungaling. Halimbawa, maka-encounter kayo ng taong sinungaling. Ganun pa rin siya sa week na to. Hindi pa siya titino o sabihin natin may ginawa siyang kalokohan, hindi pa yan aamin sa week na ito. Asahan din natin na yung iba sa inyo ay makaka-encounter ng gaslight, manipulation, brainwashing. At ito yung poproblemahin ng iba sa inyo sa week na to. Kasi nga sabi ko hindi pa maayos, di ba? Tuloy-tuloy pa rin, ganun ang eksena sa buong week. Sad to say. Pero syempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Ang iba lang. Ito ang clue. Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Pero maganda nga kung i-clarify na natin kung jowa ba to. Ayan. Jowa ba to? O kakilala, di ba? Friend, pamilya. Sino tong pwedeng ma-encounter ng iba sa inyo na may pagka-dishonest o magiging moody o magkakaproblema. Nakakilala. So, karelasyon ba to? Ay. Okay, magandang tanong. O, karelasyon ba? Yes or no? Yes. Kasi ito ang no. No to. Ayun. No. Ito yes, edi karelasyon. So, kung karelasyon, ay player. Kaloka oh. Pag player kasi mapusok. So, cheating nga. Cheating to. Doon siya papasok sa cheating. May ginawa siyang kalokohan, tapos di pa yan naamin. So, sinong tatamaan ng reading na to? Yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo o sa mismong partner nyo dahil cheating na to. O dishonesty sa karelasyon. Kasi kinalarify na natin para mas maintindihan.
kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So again, pwede itong tumama sa inyo o sa person nyo mismo. Medium skin tone. So, ganito yung kulay. Ito, black. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kasi, dalawa yung kulay natin dito. Ito, medium lang ang kulay ng balat. Ito, black. O baka black American talaga. Foreigner. Ito, piercing. May mga butas sa katawan, sa ilong, sa mata, sa kilay, sa bibig, sa dila, sa tenga na malaki. Maraming hikaw. Basta ano to, hikaw, butas-butas. Ito, bald. Kalbo. So, may someone na kalbo. Kasi may babae rin naman nagkakalbo, di ba? Long hair. Ito, kalbo. Ito naman. Mahaba ang buhok. Oh, kanina medium, light skin. Tatlo yung kulay natin dito. Maputi. Ito, medium. Di naman yan tan. So, mahirap. Yung kulay. Hanapin nyo lang sa internet. Medium skin tone, light, at black. Ito. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fits inyo. Pero inisip ko kung yung medium skin tone ay tan na ba to? O yung puti niya tawag dito. Medyo brown, pero hindi siya tan. So again, tingnan nyo na lang sa internet. Dahil di naman ako magaling mag-explain ng skin tone. Ngayon, ba tayo naman last info. Dalawa. Isa lang sana. Light. Basahin ko na lang to. Magmamadali na ako. Light. See the light within yourself and everyone else. Madali na maintindihan yan. Just be yourself. You're a great person. Enjoy being yourself. Anyway, hanggang dito na lang. Goodbye for now.